Ano po ibig sabihin ng tribulation abomination? Yung tribulation, siyempre, may spiritual tribulation, yan yung ah, may 7 years tribulation. May tribulation din sa church ages. May tribulation sa sa 7 years tribulation na after ng rapture. Yung abomination kasi may mga abomination. Sabi halimbawa sa Matthew 24, sabi niya the abomination doon sa time ni Daniel, may binabanggit doon na abomination eh. So si Antiochus Epiphanes, tinawag na abomination yung ginawa niya. Sister, Oh, sabi doon the abomination that make it desolate naman doon sa Daniel 9:27. Yan yung Antichrist uupo doon sa templo sa Jerusalem sa templo. Tipo yan type yan, na-anti-type yan nung time ni Antiochus Epiphanes na ipropendi the temple na naghandog siya ng baboy. At yung mga nagkaroon doon ng abomination. So abomination yung pagsalangsang sa Diyos, no? May literal abomination, may spiritual abomination. Yung pinakamalala diyan yung Nicolaitan spirit. Sa first church, actually yung obvious na abomination kasi sa ano yan, sa tribulation period. Pero yung pagpasok ng Nicolaitan spirit, yung deeds saka yung doctrine of the Nicolaitans, sa nangyari yan sa Thyatiran age, nagkaroon ng blackout doon, kaya nga dominating female. That's one of the abomination din. Okay. Sige. Yung abomination that make it desolate, yan yung ultimate niya, yung pag-upo ng Antichrist sa templo. Desolation, pag tayo ay padili-dili ngayon, Bible nagsabi na the Lord delay is coming. Desolation. Type na yan, type sa atin. Tribulation yan. Tama. Dito yan sa panahon ng pagblow ng 4th and 5th trumpet. Sa yung pag-upo ng Antichrist pag namatay yung dalawang propeta. May desolation din sa pamilya, marami. Tama. So, first, mag-aral tayo ng prophecy. Pag alam na natin prophecy, tatype natin sa pamilya. Kasi yung iba, may alam sa prophecy, pero hindi na alam paano i-apply sa pamilya, no? Paano i-apply sa araw-araw na buhay. Kasi para sa ibang tao, walang kwenta yan. Bakit kami kailangan malaman yan? Hindi naman kami maiwan sa rapture. Hindi naman kami, kasama naman kami sa rapture, sabi mga ibang Pero kailangan mo malaman, tanda na hindi ka maiwan. Pangalawa, meron pang progressive revelation yan sa type and shadow, type sa pamilya. So, the Lord delayed is coming. No? So, maraming type yan, hindi tayo mabusan, kaya yan ang tinatawag natin spoken word. Okay, yung sinagot niya yan. Sige. Yung pagpapatigil ng haing sa templo or yung handog sa templo parang mga daily sacrifice dahil sa Antichrist. Tapos sa future, uupo naman talaga yung Antichrist. Tama yung sagot. Yan ang katutubong sagot na alam ng basic end time. Yan ang una natin dapat isagot, no? Then, saka natin i-type. Kung inuna natin yung type, malilito yung tao. Okay, salamat. So, tip lang yan, Barmenan. Hindi to rules, ha? Tip lang yan. Kung bang improvement ng ating paglalatag. So, ang pagpapaulit sa anak, ang pagpapaulit sa kapatiran, di ba ako minsan sa hukom class, pinapaulit-ulit ko. May anointing yan. Pinaulit mo sa anak mo. Sa Hudyo, mayroon silang recitation ng Torah, ng Tanakh. So, memoryado nila yun. So, isipin, inuulit din. So, ito ang tinatawag natin repeat bulong sa hukom class natin. Sa maliliit.
ito'y training, kahit malaki na, di ba, meron pa natang makabayad, pinamemorize. So, yung mga ganyan, yan ay isang technique, katulad ng pagtatanong, yan ay isang technique, para makuha nila yung mensahe. Exam yan, exam. Itong pagpapaulit ng sinabi, technique yan, na malaman mo kung nakuha niya o hindi. Kung nakikinig siya o hindi. O pang palayas din ng demonyo ng ADHD yan. Demonology. Demonology pala yung ADHD. So, meron tayong hirap. Kahit malalaking tao, may hirap sa pag-focus. So, para umabante dyan, ang paraan dyan ay inuulit. Ako, pag may narinig sa YouTube na hindi ko naintindihan, ina-atras ko eh. Ina-atras ko pa yan. So, kahit 10 beso mag-atras hanggang makuha ko. O ganyan din, yung pinapaulit natin sa anak, pinapaulit natin sa manggagawa, pinapaulit natin sa kapatiran. Kung sino din yung disciple natin, tinuturuan ko lang kayo ng technique. Okay? So, dapat sa Bible school din ito. Pero hindi lang Bible school, sa PTA rin ito. Progressive Ministry rin ito. O, singit lang yan ha. O, Sister Ruth. Okay, pasok. So, scribe nyo yung sinabi ko kasi actually yan ay technique sa pangangaral. So, sa future, pwede nyo tanggalin yan tapos ipunin sa isang outline na related dyan. Of course, itong piniliwan ko hindi naman related topic. Yung pag-uulit. No? Although, nasa Bible yan. So, sa future, pwede nyo tanggalin yung kopyahin lang yung parting yan. So, Starut. Yung sagot ko po, yung tribulation ay 7 taon na kapigatian. Tapos yung abomination po ay pagdungi sa templo at ang pag-upo ng Antikristo sa gitna ng 7. Okay, yan ang straightforward answer. So, good. Ganyan ang practice nyo. Sa bahay dapat nagtatanungan kayo. So, merong straightforward answer, that's may type and shadow. Huwag natin unahin type, unahin natin straightforward. Then, saka natin i-type. So, maraming magagandang type. Maganda yung Queen of Ibar Magellan. The Lord delayed is coming. So, hindi naman natin literally sinasabi yan. Pero, sa spoken word, no? Paano na-apply sa buhay yan? Patumpik-tumpik ka pa. Saka na ako magsiseryoso. Saka na ako mag-assert. Postpone muna. Liban-liban muna. Procrastination tawag dyan. Masama ang consequence. Kasi kung sabi nga ni Kristo, i-apply natin dito. Kung bumalik ka pa, kunin yung damit mo, delay yan, di ba? Ay, huli ka na ng Roma. Makulong ka ni Titus, siege of Jerusalem. O, pakita yung siege of Jerusalem, ha? Okay. Ngayon, kung lalalayiman pa natin, yung kay Titus, kay Antiochus, may type sa future, yan ay nasa paliwanagan. Sa tanong, shortcut ang sagot. Sa paliwanagan, yan o. Sa paliwanagan, ayan na, yan yung medyo Bible study. So sana lahat kayo makaranas mag-Bible study. I'm talking of grassroots level, no? Ordinaryong kapatiran. Huwag nyo isipin, ay, manggagawa lang yan. Kami magpasyal-pasyal lang. Yan ang maling mindset at yan yung nasa traditional churches today. Okay? So pag ganyan ang mindset mo, maraming maiwan. Akala mo kasama ka. Pero iwan ka. Nikulok. Sige. Tanong pa tayo. Balik tayo sa outline. So, tanong. Okay. Sige. Yung Sir outline Francis, balik. ano kayang magiging dahilan? Bakit yung halimbawa, yung mga nakarinig ng mensahe ngayong panahon na to patungkol sa 2 prophets na dadating sila sa tribulation, bakit hindi sila makikilala ng mga nakarinig ng mensahe patungkol sa kanila? Ba't hindi nila makikilala na ito yung 2 prophets na tinuturo sa amin? Ang hindi makakilala, ngayon pa lang tamad. Ang malaking chance ay foolish maging wise. Ngayon pa lang zealous sila, Nicolaita lang. Zealous sila ngayon, ibig sabihin mainit sila. Nakaabang din sila. Yung lukewarm, hindi yan nakaabang. Sila yung bagay do sa the Lord delayed is coming. Yung Nicolaita, hindi, mas maliit ang kasalanan lang the Lord delayed is coming. Yung mga lukewarm, yan ang the Lord delayed is coming. Malayo pa, okay pa, bata pa, naku. Diba? Saka na. Yung mga saka na, yan,
Yun yung type ng the Lord, the late is coming. So, sila yung hindi makaka-recognize. Mas mahirap yung lukewarm hindi mamarkahan ng Antikristo. May magulang bang magtuturo sa kanila sa tribulation? May kapatiran bang magkasama sa naiwan din yan, di ba? Ngayon, dapat magturuan na tayo. At least may baon doon. Ngayon, tingnan, sinong kapatiran may alam sa two prophets? Pwede natin i-survey. Dapat talaga ito nagsasurvey. Yung lista, no? Bilang malasakit. Alam na ba nito? Oh. Dapat tayo nagpapaalalahanan. So, yung hindi makaka-recognize, yung lukewarm ngayon, kailangan natin silang puntahan. Bilang kung tunay na church tayo, at least, may nagwa-warning sa kanila, may nananakot sa kanila, may nanggigising sa kanila, may nagsasabi sa kanila, ito dapat gawin. Yan. Kung sila regular attendee, may obligasyon na tayo sa kanila. Tayo may kasalanan kung hindi sila nakarinig ng warning. Warning man lang. At least man lang alam nila yung two prophets, di ba? Alam nila yung gagawin pag naiwan sila. So, yung mga makaka-recognize kahit ibang denomination, ibang end time, yun talagang studious sa word. Hindi sila matured Berean, pero may counting Berean sila enough. Ibig sabihin, hindi perfect yung pagka-Berean kasi may bias eh. Pero there's enough pagka-Berean na alam nila may two prophets. Maraming Nicolaita alam yung may two prophets from denomination to end time. Pag sincero ang puso nila, magsisisi yan. Mabilis magsisi yan. Magsisi sa kamangmangan. Ang tunay na pagsisi sa kamangmangan. Pagsisi pa sa pagiging Nico sarado, tamad. O ngayon pa lang, ang pag-asa ng lukewarm sa ating kapatiran, kung bibisitahin nyo sila. Kasi walang nag-warning sa kanila. No? So, nasa kamay din natin yan. So, kayo nandito sa room, nasa kamay nyo yan. Kayo ang dapat bumisita doon sa wala dito. Bakit wala sila rito? Feeling lang, kailangan ko ba yan? Magja-Jollibee na lang kami, di ba? Mag-ano na lang kami. Mag-selfie kung ano-no. So, kailangan may nag-warning, may nagpumupunta. So, para maging tunay na church tayo, yung malasakit na yan, kailangan tuloy-tuloy na. At least man lang lahat ng dito na sa room, no? Magkaroon kayo ng malasakit in the form of reckoning, networking, standing in the gap, watcher, etc. Parang ine-evangelize pa lang sila eh. So, yun. Okay, magandang tanong yan, no? Paano ma-recognize? Hindi ka ma-recognize kung wala kang baon eh. Di doon nga palang tuturuan. Para milagro, yung lukewarm may nakahabol. Siguro dahil may kasama niya, magulang niya na iwan. Kasama yung ibang kapatiran na iwan. Na may alam. Yung kapatiran kailangan may alam. Hindi, makikinig ka lang sa denominasyon. O makikinig lang sa yung mga nagbabas ng Bible sa ibang end time. Okay. Sige, tuloy tayo. Magtanong tayo sa outline, ha? Para masagasaan natin yung outline. So, sana ubusin natin muna yung nasa outline. Saka tayo mag-iba-iba. O, utusan natin anak natin. Kung hindi sila nag-gate crash. Okay. Tanong po. Si Kate ba to? Bakit hindi alang-alang? Si Kate po. Bakit hindi isnang alang-alang ng mga Hudyo yung muling pagtatayo ng templo sa loob ng 600 taon pagkatapos itong masakin ng Romanong Emperador na si Titus noong 70 AD? So, pakita mo yung picture, no? Sister Kate, Remy, yung templo. Pag binanggit ang templo, click agad. Hindi sa ayaw nila eh. Yung may pangalawang rebellion bukod kay Titus. So, mas nakakatakot kung yan yung ano, no? Yan ang
we have smitten. He has smitten us. Hosea 6:2. Kasi si Bar Kochba, yun yung pangalawa. Yung kay Titus 70 AD, nasira na yung templo, di ba? Meron silang usapan na itatayo ulit ang templo. Pumayag na yung Roman Emperor. Kaso, yung bagong palit na Roman Emperor gusto gawing paganong templo. Nagkaroon ulit ng riot. Si Bar Kochba na ang next freedom fighter. So, baka yan nung kung yan ang katuparan ng Hosea 6:2, tagal-tagal pa. Pero, 70 AD, ayaw nila masira ang templo. Pero sila may kasalanan kaya nasira yung templo eh. Ayaw ba nila matayo? Gusto nila. Pero kumalat sila actually. Kung kay Titus, kinalat na sila. Sa kay Bar Kochba, lalong kinalat sila. Meron pang history between panahon ni Titus until Bar Kochba, 130 AD. Balik ko na picture, Sister Remian. Pakita yung kung may Bar Kochba ka pa, pakita mo rin, no? Pwede yung iba, nagsaliksik. Pakita yung kay Bar Kochba. Another rebellion yan eh. So, maganda ito picture, no? So, gusto nila, inalis lang sila sa bayan. Parang kung ano yung nangyari sa panahon ni Joshua reclaiming the land. Ngayon 1948, reclaiming the land lang ulit. Gusto nila matayo. Ngayon, nagpaplano sila. Patago lang kasi magkakarayot ulit eh kung tinayo ang templo. Dati nung tinayo ang templo, meron na rin pumipigil sa kanila eh. Hindi nila ayaw. Yung umayaw, parang nagbago na, lukewarm na. May Israelita na, Hudyo, particularly Hudyo, may na-lukewarm. Mas unang na-lukewarm yung mga Israel na 10 northern nations. Yung 2 southern tribes, 10 northern tribes, yung 2 southern tribes, na-lukewarm din yan. Pero mas huli. Sila yung unang nakabalik. Bago nakabalik yung 10. Ayan, Bar Kochba. Iba, Bar Kochba. So yung 10, pag binanggit ko 10 northern tribes at 2 southern tribes, handa rin kayo picture. No? Gawin niya sa general folder yan. So, lukewarmness pinag-usapan natin. Yung sa'yo mo, ayaw nila tayo yung templo. Sa level nila, lukewarmness yan. Parang, pero merong iba gusto, merong ayaw. Which is, yung Hudyo gusto. Merong Hudyo na gusto, merong Hudyo na lukewarm na. Kaya pinalo sila ng Diyos through pogroms. Isa na yung kay Hitler eh. Kaya kailangan paluin sila para bumalik sa bansa, para itayo. Ngayon, hindi pa natatay yung templo, pero sila. Nakabalik sila. Yung desire makabalik para restoration, no? Type sa atin. Yan yung, sila yung nag-lead ng iba para makabalik. Yung una, core group yan. Yung core group, which is, yan yung Zionist. Mga Zionists gusto bumalik. So, nakalat sila eh. So, meron nag-lukewarm. Kung ang tanong, bakit ayaw nilang itayo ang templo, hindi nila matayo, pinigilan. Pangalawa, yung iba nag-lukewarm na. Nakontento na lang na dun sa kanilang bayat. Yan. Yung iba hindi nag-lukewarm ha. Yung iba, yung tinatawag nating Orthodox Jews, yung Pharisees. So, pwede pakita yung SNS tabulation dyan, Yung Orthodox Jews na Pharisees, gusto nila bumalik. Sila yung nag-keep the flame alive para sa Hudyo. Yan yung mga rabbis na alam natin ngayon. Yung Zionist today na type sa Sadducees, unang nawala. Ayan, nawala na talaga. Yan ang lukewarm. O, Bariki. Si David po nga. Kasi David po. Bilang water, dapat pinapatanong mo na si Shereme, si Jim, si Kenji, kortatahin mo na sila. Pero kung nasa kapilya kayo, dapat PM nyo sila. No? Baka yung mga musician dyan, nandyan, i-kortratan nyo na. Brother Ricky, tanong ka? Balik nyo yung share screen, ha? Yung Brother Francis, yung spiritual revolution. Kaya nabanggit ko yan kasi binanggit mo dati. Yung
yung ito prophets na nag-testimony, pinatay rin. Ngayon, paano kung sa yung mananampalataya katulad sa atin, maaari ding papatayin kung mag-testimony. Jesus Christ. Ito ba pwede patawagin ng spiritual tribulation? Okay, bago ko sagutin, zoom mo yung yung sa kaliwa, yung mga kasi kung ganyan kalit hindi makita eh. I-zoom ng nag-share screen yung nasa kaliwa para maintindihan yung pinagsasabi ko. O, panahon na para yung iba na hindi naintindihan yung pinagsasabi ko, magkaroon ng tanong sa puso. Ano ba yung Sadducees? Ano ba yung Pharisees? Yung puso na may tanong, yan yung malaki tsansa sa elyado. Okay? So, paki-zoom na lang yung SNS tabulation doon sa yung mga pinagsabi kong Sadducees, Pharisees. Kaya. Okay. Ang spiritual, pwede apply doon sa scenario mo, Bariki. Kasi kunwari, meron tayong literal tribulation period, no? So, kailangan na pakita yung picture ng tribulation period. Yan muna yung ang first application. Then, meron tayong spoken word progressive revelation na application. Iyan na yung sinasabi mo. Si Kristo ba pwede turing yan? Yes. Yung nangyari kay Kristo, nangyari sa Hudyo, nangyari sa church. Hindi dapat siniriba, hindi pumasok si Jesse Ibarola. Nagsarado na. Okay. So, yan yung magandang ipakita. May parallelism. May parallelism yung nangyari kay Kristo, Passover, yung pista, yung nangyari sa Israel, Hudyo, nangyari sa Old Testament, at yung nangyari sa church. So, sa atin, kailangan makita natin yan. Bakit? Diyan tayo nahugpong eh. Ang pagkahugpong pala natin, yung mga nangyari sa nakalipas, hindi mo i-ignore. Kung ang turo mo, hindi para sa yan, hindi mo na pag-aaralan yan. May mga ganyan din, kahit hindi pa kasing unawa ni Gabrola na hindi para sa'yo yan. Meron ding taong ganyan, kahit parang naghahanap ng dahilan sa katamaran sa pagsasaliksik pag-aaral eh. So, tayo rin, huwag tayong magawa ng katwiran. Maling unawa ng grace. Ligtas na ako, bakit kailangan ko pa gawin yan, di ba? So, kung gusto ko lang gawin yan, pero kung di ko gusto, okay lang. Mali yan. Mali. Okay? So, yung sinabi mong spiritual tribulation, pag sinabi natin spiritual, hindi na yan ang original na tribulation ng prophecy na tawagin natin basic, no? Basic na katotohanan. Ang basic na katotohanan, yan yung original na unawa nila. Tapos yung spiritual, pag sinabi spiritual tribulation, etc., yung mga type and shadows na yung parallelisms na. Yan ay dagdag na. Huwag tayo tatalon. Meron palang church na ganito. Ang tawag natin preterist. Puro lang yan spiritual. Wala yang literal. So itong puro spiritual, walang literal. Mali yan. Kung bakit tinalon mo yung, nilaktawan mo yung basic. Nandito agad tayo sa type and shadow. Tama ang type and shadow, pero wag tayo wala ng original na basic application. So si Kristo, ang Hudyo, ang Israel sa lumang tipan, ang church ngayon, sa church ages, lahat yan may parallelism, may pagkakahawig yan. So yung nangyari kay Kristo, mangyari sa Kristiyano, nangyari din sa Israel. Okay. So, pag second tribulation, pakita tribulation. Okay, yan ay pakita lang para ma-aware kayo. So, kailangan puso natin nagkaroon ng hunger. Okay? So, sino to? JP? Tanong po si Andre. Sige po, yung tanong ko po, ano po ibig sabihin ni Jesus Christ dun sa sa this generation will not pass away until these things have happened. Yung sa Matthew 24:34 po. Okay, hinihiling ko si Ed. May tatlong verse. Hindi, nasa outline yan. Dati,
akala ko, hindi man dati, nung ginawa ko tong topic, akala ko may progressive ako na bago. Para sa personal ko, progressive yan, pero may nauna na sa akin eh. Kaya binago ko yung outline ko, hindi ko na sasabihin bago ko yan eh. Hindi ako ang una dyan, no? May nauna sa, parang kay Frank. Yung akala ko yung Revelation 10:7, ako lang nakakita. Pero nauna si Frank dyan, nakakita. Tapos ngayon, marami ng tao nakakita, pero patago. Kukonti. Sa end time. Sana matutunan nyo ilatag yung 10:7 na ano. Ito yung ano, mga katuparan ng ang tanong mo, this generation shall not pass, di ba? David? Yes or no? Okay. Tignan nyo yung letter B. Different fulfillments. Yung resurrection, ewan ko kung may unawa yung ibang kapatiran, ibang EA1 dyan. So, nasa research na yun, no? Ang unawa ko sa resurrection, I will not drink of this vine. Ayan yung letter C. Pero walang bahagi ang ano dyan, hintil. Hal tayo, yung hindi lilipat ang lahing ito hanggang sa maganap. Walang bahagi ang hintil dyan, ano? Meron. Letter meron C. din? Ha? Tingnan yung letter C. Ang Tingnan labo yung letter kasi. B at letter C. Tumingin kayo sa outline. Parallel application. Oo. Pwede May sa parallel resurrection, Drink of application. the vine. Fig tree Israel. Ang fig tree Israel, nakasulat sa Bible. Hindi sinabing Israel, ha? Fig tree lang pinag-usapan. Pero, ang ibig sabihin, denomination pa lang, binigyan na nitong progressive revelation. Si Barbanam, minana lang niya yung progressive revelation na yan, eh. O, nabuhay siya sa time din na yan, 1948. So, whether dumaan kay Barbanam o hindi dumaan kay Barbanam, yan yung katuparan. At yan ang unawa ko na abot hanggang doon lang ako dati. Yung generation na naging bansa ang Israel, hindi nalilipas. Tayo na yan. Yung generation natin. Generation nga ng lola natin eh. Lola natin, 1948, di ba? So may lola tayo, lolo, na hindi mauubos. Yan yung unawa ng denomination, unawa ng majority ng end time. Ang hindi ko lang narinig sa end time yung letter C. Akala ko bago ko dahil galing akong end time, di ba? Hindi. Nakita ko sa Google, nung nag-Google ni Ed o sino man. Ay, meron na palang nakaalam. Kasi nagkalagay yun. Yan ang gusto kong i-highlight sa inyo eh. Ang ultimate katuparan, balik ka sa outline. Yung this generation shall not pass till you see all these things fulfilled. Yung Matthew 24, kita sa letter A, verses 1 to 20, isa yan. Doon sa, so hindi ko sabing yan lang. Munti ko na sabihin yan lang eh. Yan ang ultimate eh. Isa yan. So ibig sabihin itong 1948, itong Drink of the Vine, progressive, mga extra yan. Ang sinabi ni Kristo na this generation shall not pass. May kausap si Kristo dyan na makikitang matutupad yung verse 1 to 20, Matthew 24, verse 1 to 20. Kasi nakafocus ako sa verse 29 to 35, which is Israel as a nation. And I will not drink of this wine, wala naman dyan. No? I will not drink of this wine till I drink it new with you in my Father's kingdom. Resurrection, letter B, check nyo yung resurrection. No? Ibig sabihin, merong dito, makikitang mabubuhay ako muli. May konting tama yan, nasa outline ng communion yan. Pero, yung Israel as a nation, yan yung majority na, yan ang unawa sa end time. Ganun na rin sa denomination. Pero, wala pa akong narinig sa end time, this generation shall not pass. Yung mga kausap ni Kristo, na sinabihan niya, na masisira in templong ito, not one stone will be built upon another. Let him who is on the rooftop not come back down. Huh? Huwag kayo babalik. Escape, flee to Judea, flee
flee to the mountains. Go out of the city. Yung ibig sabihin, may kausap si Kristo diyan na maabutan si Titus. O sino yung kausap ni Kristo diyan? Siguro bata pa o binata. How many years? 40 years. Almost 40 years. Kulang-kulang 40 years. So meron siyang kausap diyan. Buhay pa sa panahon ni Titus. Yan ang original application nakita ko. Pero nakita ko na sa Google, may nagpaliwanag na niyan eh. So I cannot claim na ako yung unang nakaunawa nito. Pero sa end time, I can say, hindi ba ko pa narinig sa end time na yan ay yung panahon ni Titus. Sino to? Hello? Hindi ba mga apostol ang kausap niya dyan? May apostle buhay pa 70 AD. Si John. Si John buhay pa. Si Pedro baka patay na. Iba baka patay na. Pero sure ako si John buhay pa. 96 AD sinulat ni John yung Revelation tsaka iba pang natin. Si Pablo buhay pa ba? Hindi, baka patay na si Pablo. Pero si Pablo ang katuparan niyan, yung this generation shall not pass doon sa ang katuparan ba niyan yung natupad yung pagiging nation nila? Hindi. Yan yung letters T na isang application. Yan yung fig tree. Yung binanggit niya fig tree. Pero ang pinakakatuparan talaga niyan, ang original, syempre, yung verses 1 to 20, yung masisira ang templo. Maabutan nila yung pagkasira ng templo. May taong nabubuhay sa kaharap niya dyan na hindi maabutan ng pagkasira ng templo. Yung 70 AD. Yan ang original. Talagang natupad yan. Si John nga, buhay. Di marami pang ibang buhay. Eh kung lukewarm ka, hindi ka nakikinig, iwan ka sa loob ng city. Maraming nakasaksi. Talagang saksi. At kung marunong silang makinig, yan yung mensahe ko sa di ba? Flee. Ano ba yung title ko? Winter Escape. Kung pinag-aralan niyo yung mensahe na yan, yung broadcast na yan, kung marunong kayong makinig, hindi kayo maabutan ng Romano. Kung beriyan ka nga, no? Tutok ka sa prophecy. Makakatakas ka. Ano yung mensahe sa atin yan? Tulad ngayon, type and shadow tayo. Kung ikaw ay beriyan, ikaw ay tutok sa word, sa prophecy, winter escape, kailangan nakikinig ka sa sinasabi niya. About sinabi niya, nagtitake no palang scribe post natin. Kailangan every word, every title. Yung selyado ng Holy Spirit, ganyan ang damdamin. Ayoko malampas ito. Tapos hindi siya Nicolaita sa isang grupo lang. Nagkukumpara pa talaga siya. Kaya wala siyang pinalulusot. Merong ibang church, ang gusto lang pakinggan si Barbanab, si Bar Jackson, si Bargan lang. Hindi nila pinalampas yung sinabi, pero hanggang doon lang, hindi na sila nagko-compare. Tayo, hindi lang sila o ako, kahit anong topic kayang compare, wala kayong palalampasin. Kaya dapat hindi kayo maiwan, o kung naiwan, hindi nyo mamimission to prophets. Diba? Ibig sabihin, kung paanong instruction ni Kristo, tumakas kayo. 40 years later, almost 40 years later, yung apo-apo nila, kung may warning sa apo-apo, edi PTA to. Diba? Nagsasabi ang signal mo. Nawarning yung anak ng anak. Baka apo pa sa tuhod yun nasa 40 years later eh. Hindi may warning dahil PTA yan eh. Uy, pag dumating abangan nyo, pag dumating, takas na tayo. Ready, takas na tayo. Eh pag hindi nyo winarning yan, tamad-tamad kayo. Eh di, yung anak nyo, nalitso ng buhay. Yung mga pamilya nyo, nalitso ng buhay. Nalitso buhay kasi kinain ng magulang yung baby. Yung iba naman dyan, di pinatay, pinutulan ng kamay ni Titus o binenta bilang alipin. O yung mga, wala, basta nakakahilakbot yung nangyari. O dahil lang sa katamaran sa pakikinig kay Kristo, mamimiss mo yung instruction na makatakas. So mahalaga yung sinasabi nating, this generation shall not pass. So marami siyang kausap, yung sinabi niya matutupad sa generation nila.
Yan yung original application. Saka na yung Israel as a nation, which is, yan yung unawa ng denomination at ng end time na tama naman yan, 1948, which is panahon natin. Parallel lang tayo nung panahon ni Titus na yung kausap niya mga tao, naabutan yan. Hindi sila dapat padaskol-daskol o patumpik-tumpik o pa-relax-relax, pa-bakasyon-bakasyon. Gusto mo ba yung kaapu-apuan mo, lilitso din para kainin. Yung nangyari sa Siege of Jerusalem, wala makain. Kaya yung baby kinain. Gusto niyo mangyari sa kaapu-apuan niya yan? So, siyempre, pag 40 years, may asawa na yan, may anak pa yan, tapos nagkaasawa pa yung, lumaki na yung apo. So, baka hindi lang apo pa sa tuhod. Pero kung masinop ka sa PTA mo, lahat yan makakaligtas. Pag may tanda na darating na yung Roman army at may rebellion na, takas na kayo sa bundok. So I hope, so yan ang unang application. Yan yung akala ko na una ko. Pero may denomination pala nakita niya. Patanong nga po si Andre. Sige, okay. Ano ang kahalagahan ng pagiging isang bansa ng Israel noong 1948? Okay. Kung tuloy-tuloy kayo, sana sariling niyang hindi dahil binigay lang sa kanya yung tanong. Isang tanda sa atin yan. Alam mo yung Israel, bumalik bilang bansa. Tanda sa atin yan. Para magising tayo. Kasi, kung ibig sabihin, may tanda tayo, nasa end time tayo. Kasi sinabi si Kristo, hindi direktang sinabi, no? Sa ibang verse mo mababasa, giging bansa ulit sila, dadami ulit sila. Pero, sa atin, yan ay tanda. I-watch clock. Meron tayong broadcast na watch clock. Wala. Barmenan. Tagal na kasi. Barmenan, meron ba tayong broadcast na Israel watch clock? Hanapin mo lang thumbnail na yan, no? Meron ba, De Francis? So, yan ang isang pakinabang. Pero, yung ibang pakinabang, Israel din, may pakinabang kasi prophecy, na fulfillment ng prophecy. May watch clock. Hanapin na lang yung Sir Francis, meron. That generation shall not pass. So, isa doon, yan yung sinabi ni Kristo na fig tree. Behold the fig tree. And may isa ibang bukod sa Matthew 24, behold the fig tree and the other trees. So, Israel and other nations yan. Doon sa Matthew 24, 32-33, its branch is yet tender and putteth forth its leaves. Yan yung restoration ng Israel as a nation. Sige, so tanda yan. So that generation shall not pass din. Tayo na, generation na natin. Hindi tayo mauubos. Last generation na tayo. Yan yung turo ng basic end time. Basic denomination nga yan. Sige, Brother Menan. Yan yung kasi ngayon may tanong ako. Kasi ngayon yung Israel under attack sila ng Iran. Concerning sa prophecy, gaano na yan, kalapit doon prophecy ng ng Ezekiel 38-39. Pakita yung Ezekiel 30-39 din of course, English to, no? Walang Tagalog. So, punta kayo sa Kogia End Time Series para mapanood nyo. Marami ng Pinoy marunong mag-English eh. So, hanapin mo yung Ezekiel 38-39. Ngayon, ang sagot ko, hindi, pakita rin ng news. So, may nagpakita niyan, iba pakita ng news. Anong news? News ngayon. Kasi wala akong TV, kaya YouTube lang inaasahan ko eh. Pero may news ngayon na naglabanan na sila. So, ano ang kinalaman niyan dito? Yung may nakakaalam sa aral ni Jabbar Jackson, tawag dyan, miraculous war. Hindi pa yan ng Ezekiel 38. Kasi pag Ezekiel 38, magkakampi ang Russia, Turkey, Iran. So,
So ano na yan, Brother Francis? Brother Francis, Ah, excuse me ulit. Ibig sabihin, nandun na sa tendency na yun yung mag-ignite doon sa Miraculous War. At tapos, syempre, Middle East War lang yan, di ba? So, so hindi pa to. Yan ang gusto ko sabihin, hindi pa to. Ang Ezekiel 30:39. Kaya nga, sinasabi ko nga hindi pa yan, pero it can ignite kasi Iran yan eh. Pero Siyempre, may sasabihin ako sa inyo, matakot kayo, panakot to Kailan matakot kayo? Kung Ezekiel na yan, huli na kayo sa PTA. Yung anak nyo na lukewarm, na tugtog sa banda, kung ano pa, no? Nagliliwa. Kung yan ang Ezekiel 38-39 na, maraming mahuhuli sa atin. Police virgin na. Oh, pwede ba, kunwari si Bird Dennis, pwede ba niya ibilin sa panayan? Dapat nga, noon pa, meron ng tawag tanong, ano yung susunod? Kasi marami tayong anak, maiiwan, yung may isip na, no? Kasi dinelay natin ang training nila. Tayo may kasalanan. O parang yung bilin ni Kristo kay Titus, na-miss nila. O nagkapamilya sila, nalimutan na nila. Di ba? Ang dami sa atin may anak na nawala So, anak ni Jerry, anak ni George, anak ni Balin, anak ni Ricky, anak ni So, hello. Pwede ba kumabol anak ni Balose? Actually, pwede pa kung masunurin, no? Pero tayong wag mag-relax. Kasi, kung ngayon Ezekiel 38-39, pwede mo ba sila ihabol? Yung puso nila layo. Sandali lang yan Mabilis yan Hindi kami hintay na ilang taon tapos maging berean yung anak mo. So ngayon meron. Kasi hindi pa to Ezekiel 38-39 yung ngayon. Pakita yung news ngayon. Yung giyera ngayon. Pero panggising na to sa inyo. Gusto niyo ba yung anak niyo maiwan? Kahit kayo bilang mag-asawa. Bilang mag-asawa, gusto mo ba maiwan ang asawa mo? O ikaw ba, abot mo na ba yan? Maaaring tayo bilang tatay, hindi pa tayo matured berean, no? Hindi tayo sanay magkumpara, mag-2B, lahat. Parang blanco sa atin yan. May ideya tayo, pero parang ideya lang ng mga traditionalist sa ibang church. Kaya may panahon pa kasi, hindi yan overnight na sasanayin mo sila magsaliksik, iiwan, magtanong, magkumpara sa 2A, tapos mag-share. Tapos nag-enjoy na, nasa puso na nila. Sa umpisa, napipilitan pa yan. Gaano katagal yan? Para yung puso nila parang, surrendered na sa word. Yan na yung lifestyle nila. Yan na yung nasa ng buhay nila. Gaano katagal? Kung itong gera ngayon sa Middle East ay ang gera ngayon sa Middle East ay, pakita yung news ngayon. Hindi yung Ezekiel 38-39. Yung news ngayon. Kung itong gera, hindi pa to Ezekiel, may oras pa kayo. Pero wag na kayo magpatumpik-tumpik. Kaya nangyayari yan ngayon, ginigising kayo ng Diyos malapit na. Yung malapit, hindi yan yung malapit na bukas. Kasi kung malapit na bukas, hindi kayo abot. Malapit pa in a sense, kahit na ilang taon pa yan, pwede kayo humabol para sa pamilya nyo. Humabol na kayo. Saka na ako tawag reckoning. Malaki na si Simon. Si Theo, lumalaki na. Ang ibang anak diyan, tumigas na yung puso Kapatiran din, no? Isipin natin, paano kayo hahabol? Hahabol kayo dahil gamitin yung panakot yung nangyari ngayon. Of course, wala silang naintindihan sa prophecy. Pero, magsimula na. Ito yung pagsisisi. Ito yung tamang pagsisisi. Pagsisisi sa kamangmangan. Pagsisisi sa kamangmangan. Hindi nagsisi na, balasinggo ka. Nagsisisi ka dahil kahit na mabait na tao ka, hindi mo hinahabol ang salita. Yan ang pakita niyo yan, tama pagsisisi. Yung pagsisisi na ma-born again sa'yo. Kasi ang alam nila sa pagsisi, hindi pagkabere yan maniwala lang sa isang sama, tapos magkulong ang isip doon. Hindi pa yun ang kompletong pagsisisi. Ang kompletong pagsisisi, yung mag-mature bereyat ka. So, may panahon pa ba ang pamilya natin? Nasa puso niyan.
Nakikita niyo ba yung ano? Bakit ba may gera? Pakita niyo yung news ngayon, no? Yung Iran, saka yung ano pa. Hindi lang naman Iran nagkakagulo eh. Oh. Hindi lang Iran saka Israel eh. Marami pang ibang news eh. Ngayon yung mga walang alam, pwede yung gawin patakot, tas hindi kontrata. Kung kapatid ng kontrata na. Pag anak nyo, assert na sa anak. O sige, tanong na si Barcy. Bago ba maganap yung Ezekiel 38, 39, mauna mo na yung covenant? Kasi ito ba yung... Hindi. Mauna ang... pakita yung timeline, no? Kahit kay God na lang. Mauna ang covenant. Pakita yung kay Jackson, kay God, no? O kahit yung picture ng ibang tao na may ganyan, no? Kasi pag sobrang makulay, mahirap intindihin eh. Kay Jackson God muna tayo. Pero merong ibang gumagawa ng timeline. Paano lang, mabulaklak yung maraming detalye. Pwede din natin zoom yan, no? Kung meron kayo. Ito, tignan nyo. Ang covenant, yung prosperity, nakita mo yung picture, prosperity. Yan ang covenant. Asan ang Ezekiel 38-39? Zoom natin. Pakaliwa. Zoom pakaliwa. Hindi nakalagay dito. Ezekiel 38-39. Taas. Akyat sa taas. Kung may Ezekiel. So, kay God ang meron. Akyat mo lang sa taas bago tayo maglipat kay God. Kung may Ezekiel ba dyan? Hindi lang nakalagay. Okay. Lipat na tayo kay God, no? For the first time, may nakikinabang doon sa chart niya. Wala nang tumitingin dito. O dito tayo kay God. Wala rin tumitingin doon, ano? O lipat mo kay God. So itong peace covenant, pagkatapos ng Ezekiel 38, nauna pa yung rapture niya. Actually, yung rapture, sa turo ni Pastor Villagonza, maling-galing din kay Bar Jackson, lumang chart na to is rapture season na yan, yung peace covenant, yan yung rapture season. Nandito pa raw, makikita pa raw yung two prophets eh. Ayan to, zoom mo yung yung the breach, the breach, yung dugtong. Zoom mo yung yung bago mag-tribulation. Zoom mo yung yung Soviet Union, yung hammer, the sickle. Nakita mo, Ezekiel 38-39? Yan Battle of Ezekiel 38-39, nakita niyo yan? Yung Trump dyan, hindi President Trump yan ay last Trump nung yung 1 Corinthians 15. Akyat ka pa, basahin natin, Russia. Akyat ka pa. Akyat. Hindi, sorry, baguhin ko. Baba. Baba, sorry. Pinapakit ko yung buong chart. Pero, baba ka, tignan natin yung Russia. Russia will be defeated. Nabasa nyo? Most probably before or around the time of this battle. California will sink by strong earthquakes. So, bukod kay Bar Banab, ito naman revelation kay Bar God. Rapture season. Siyempre kay Bar Banab, yan ay pwedeng talagang prophecy, pwedeng sariling unawa, hindi tatanda si Billy Paul. So, ang focus natin, nasaan ang peace covenant? Okay. Atras konti. Peace covenant. At zoom out konti. Zoom out. Okay, dito tayo sa ito, rapture itong itim, no? Na paakyat. Nakalagay ba yung peace covenant dito? Wala naman. Okay. Hindi na pinakita yung peace covenant. Si Jackson may peace covenant, pero dito wala. Pero dito naman may Ezekiel 38:9 dun kay Jackson, wala. E di unawain na lang natin. Ito ang time ng peace covenant. Okay? So, yan yung bago mag-tribulation. Yung peace covenant, yan yung signal ng beginning ng tribulation. Yung beginning ng last week of Daniel. Kaya nga, pag nag-Ezekiel, tingin mo may taon pa kayo? Wala na kayong taon.
Kaya nga nag-Ezekiel. Ang manauna sa Ezekiel, yung templo. Ginagawa. Pero yung Ezekiel, sandali lang yan. Wala na kayong oras pag nag-Ezekiel. Okay, matinding bilid na yan. O, pag lumabas ang 2 prophets, papugot ka ng ulo. Diba? So, baka yung anak natin, hindi magpapapugot yan dahil malay na. Kailangan taon pa na dinadigest ng 2 prophet ministry. Taon pa. Gaano katagal maubos ng anak ninyo yung prophecy? Sa umpisa, wala pang gana yan. Pero nag-umpisa na ba kayo mag-assert? Ngayon, pwede nyo, bilang Deuteronomy 6:7, takutin nyo sila, mahal ko kayo, asawa't ko't anak, makinig kayo, ganito mangyari. Kung wala kayong kwentuhan sa bahay na ganyan, wala rin silang gana dyan. Pinag-uusapan nyo lang kung saan restaurant kayo kakain. Di ba? Ang pinag-uusapan nyo lang kung ibayad sa Meralco kuryente. Di ba? Yung pinag-usapan nyo lang, picture taking sa graduation. Oo. O anong trabaho papasukin, di ba? Wala kayong sharing dito. Wala sa puso nila yan. So mga magulang, utang nyo makipag-sharing sa anak nyo. Pag nakipag-sharing sila sa anak nyo, malaki ang tsansa, magkaroon sila ng interest dyan. Magkaroon sila ng puso sa Word of God, sa prophecy, sa detalye. Of course, kung may training nga, EA1, 2A, 2B, pagka pera yan, comparison yan eh. Nag-enjoy na talaga sila. Ngayon, wala pang gana yan. Bibilang ka pa ng buwan, taon na bago mag-enjoy. Pag nag-enjoy, saka pa lang nila naintindihan yan. Labo ba, Rep? Yung pag-intindi niyan, gano'n karami ba yung pag-aaralan? Tapos yung, hindi ito sa dami ng alam ha. Kundi yung puso ba na-convert na. O na-convert lang sa isang samahan, kumanta ng mainit, mag-emote-emote, no? So, pag na-convert lang sa isang samahan, Nicolaitanismo yan. So, dapat na-convert ka na maging Berean, no? So, it doesn't matter kaninong samahan, nagkukumpare ka na. Ang purpose ng bawat samahan, ma-compare mo yung Word of God. Diba? Then, pag Berean ka, truth ang habol mo, hindi samahan. Wala kang kinakampihang samahan. Ang kampi mo lang, yung truth, ang kampi mo lang, yung mabuksan ng lahat ng tao sa maging progressive na Berean. So, ngayon, sa pamilya natin, lagi ko, ito pinapaalala ko, pag Ezekiel 30:39 na, huli na kayo. Huwag nyo na hintayin mag-Ezekiel 30:39. Okay, matuwa. Hey, malapit na yung rapture. Isipin mo kasama ba sa rapture yung anak mo? Asawa mo? Sasabit ba sila sa pantalon mo? Yan yung akala ng iba. Kabigyan nyo na kami ng langis. Hindi na kami kailangan bumili. Ay, hindi pwede. Hindi namin kayo pwedeng bigyan. Hindi magkakasya eh. So, walang memorize dito. Kailangan maranasan na maging Berean. Kailangan na maranasan maselyo sa salita. Okay. Brother David, may tanong ka, di ba? Yes, po. Hello, Brother David. Ako po, Joshua. Ba? Okay. Okay, tanong ko lang po, ano po yung ibig sabihin ng Star of Jacob? At meron po ba itong kinalaman sa pagdating ni Kristo? Saan mo nabasa yung Star of Jacob? Pero anyway, baka yan ang Star of David. No? Hindi lang ako sure. Ha? So, yung pinanggalingan ng hexagram, yung iba nagsasabi witchcraft yan or ano man. Doesn't matter. David. Yung Star of Jacob, baka lang yan eh, yung parang doon lang sa Saan mo nabasa yung Star of Jacob? Historical lang yan. Historical. Nakapatungkol siya sa star between yung star na nagpakita sa tatlong hari sa Bethlehem. Star of Jacob, bakit mo tinawag mo Star of Jacob? Sabi niya. O sige, so i-quote mo na lang kung saan mo nabasa, no? Yung Star of David, may historical yan. Kaya ginamit na nilang flag.
At yan din ginamit na insignia sa damit ng ng mga Hudyo. Pero ano yan, discrimination. Pero dati, meron talagang nahukay na ganyan design, yung hexagram. Pero kung babalik mo, maaaring kay Solomon. Meron akong planong topic yung witchcraft ni Solomon. Kaya may bumibira din dyan Start of Jacob, basahin natin, visible. Ay, term lang ng scientist to, ng mga astronomers to. 2024. Kasi sabi nila, birth of Jesus of Nazareth. So may verse, the star out of Jacob, the scepter shall rise out of Israel. Okay, anong verse yan? I shall see him, but not now. I shall behold him, but not nigh. Anong verse yan? So, i-share mo na lang, no? Kung hindi naman kaya mo i-summarize, pwede mo share ngayon. Kung yan, Numbers 24:17. Hindi ko na alam. Sino to? Si Sek? Hindi ko mind. Yan. Anong ulitin? Anong verse? Anong book? Chapter verse? Numbers 24:17. Okay. Siguro na pag-alala na siya. Hindi ko na pag-alala niya. Prophecy yan. Prophecy. So, may kinalaman ba yung prophecy na to sa topic natin ngayon? Hindi ko pa makita yung connection. Pero kung meron man, pwede kayo mag-share. Pwede kayo mag-aaral. Ako naman yung magiging estudyante. So, hindi ko na pag-aralan. Pero maling nabanggit nakukot yan ng iba. Denomination, si Jackson. Habol tanong, Ber Francis. Sige. Teka, si David kanina pa yan nagtatanong David, nandiyan ka pa ba? Nagtanong ka na, nagapagtanong na si David kanina. Akala ko tayo gusto magtanong O sige, minan mo na, minan. PM mo na lang, Bariki. PM mo. O kaya, hilingin mo dito na Brother pa doon pa. O, brother pa doon, sige. Yung, dito sa kasi, sa Matthew 24:33, ang kadalasan kasing pagka-intended, pagka-unawa nito, ay si Kristo daw. Pero, ang tanong ko dito, di ba si General Titus ang tinutukoy dito? Siya'y malapit na, nasa mga pintuan na nga. Kasi paghahanda na ito sa magaganap Hawig din sa atin yan. Pag nasa pintuan na, hindi yan bukas. Next week. Yung pero parang ganito. Anong application? Unang application yan? Yung unang application, kung susundan natin yung mga nakalista, resurrection, then yung 70 AD, malayo yan. Pero yung mas malayo sa lahat, yung 1948. So, sino yung makakaramdam ng nasa pintuan? Tayo, sa 1948. Yung resurrection, yung kausap ni Kristo. Pero, yung 70 AD ba, pwedeng nasa pintuan yan? Pag nasa lifetime mo, nasa pintuan mo yan. Kasi, alam mo ba yung, kunwari, may asteroid na nagbabanta sa Earth. Kahit pa 2036 pa yan, malapit na yan. Yung asteroid hit, yung Apophis. So, kunwari, kahit 10 years bago mag-hit, mabubuhay, kahit 10 years ka lang mabubuhay, malapit na yan. Na-discover yung scientist na yung Apophis asteroid, kahit 5 taon o 10 taon pa yan. Pero hindi nila mapigilan yan nakakatakot. O kunwari, meron na lang tayong 5 taon mabuhay. Hindi ba malapit na rin yan? Sa scale ng buhay natin, kunwari, marami pa tayong plano sa buhay. Dapat magising tayo Maikli lang buhay natin, kahit yung buhay natin, maka 100, maka 70.
Ang pinagpaplanuhan mo lang yung hanap buhay dito eh. Pamilya dito eh. Hindi mo pinagpaplanuhan makasama ka sa rapture. Hindi mo pinagpaplanuhan na ikaw ay handa ng mamatay. Inaalis nga natin sa isip natin eh, malusog tayo. Meron ka pang mahabang kinabukasan. Yan yung binubola natin sa mga anak natin. So, meron tayo kapatiran, mag-aral ka muna, magtrabaho ka muna, huwag muna isipin yung church na yan. Huwag mo seryosohin yan. So, kaya ba dito magsasabi sa mga nag-aaral? Parang sa mensahe. Yung pintuan ganito eh. Alam ba kahit yung buong buhay natin parang nasa pintuan yan? Ang kamatayan, nasa pintuan lang yan eh. Tingin mo, mabubuhay ka 50 years pa? 70 years pa? Anytime, pwede ka kunin ng Diyos. Yan yung nasa pintuan. Sa atin, ha? Tama, pamilya. Itong 70 AD, talagang pintuan niya, 40 years yan. Lifetime yan eh. So, sa lifetime, pag nasa lifetime natin, pintuan yan. 1948, nasa pintuan niya. Kung 1948 niya, hindi maubos, di mas lalo na tayo. Hindi tayo na pinanganak sa 1948 eh. Pinanganak tayo after eh. Mas malapit yung pintuan. Ito, dagdag natin, Revelation 10:7. Kung ang Revelation 10:7 ay dulo ng tribulation, so pag tinuro ni Barbanham, umatras ka sa panahon ni Barbanham, parang pintuan na yan. Pero mas habang wala na sa panahon ni Barbanham, tapos na yung panahon ni Barbanham, mas lalong nasa pintuan yan. Pumasok ka sa tribulation period, mas lalong nasa pintuan yan. Parang palapit ng palapit. Kung noon pa tinuturing na nilang malapit, how much more ngayon? Yan. Bawat segundo, bawat minuto na ang aral palapit. Yung nagbe-birthday, tapusin ko lang to yung nagbe-birthday, hindi nyo iniisip, paikli ng paikli ang buhay nyo. O ready ba kayo? Hindi nyo pinaghahandaan. Sayang ang birthday nyo, wala kayong warning na ganyan na mensahe. Mensahe para sa sariling pamilya, mensahe para sa ibang tao, ibang kapatiran. Pero yung birthday, paikli ng paikli, actually yung buhay mo, nakakatakot yun. Pero inaalis nyo, binubulag nyo, yung mga tao, kahit sarili natin, magsaya tayo dahil birthday natin. Kain tayo na masasarap. Nawala na yung tunay na meaning ng birthday. Meaning ng birthday, may warning yan, may mensahe yan eh. Ang Diyos ang unang nagtatag ng birthday sa pista eh. Ginamit natin yung birthday natin para sa demonyo. Sa kamangmangan, no? Walang warning, walang kontrata, walang programa. Basta kain lang. Mas simple lang kami, ayaw namin gumastos. Kahit man lang kayo, nag-recording ba kayo? Yan ang gamit birthday. Inutusan nyo ba maghanda na mensaheng anak nyo? Yan ang tamang birthday. Yung bumalik sa alaala. Malapit na. Ibig sabihin malapit. Kahit hindi katapusan ng mundo, kahit yung buhay mo. Anytime. Nasa pintuan yan. Of course, meron tayong prophecy na ano yung pintuan nila. No? Sige, dagdag ka ng tanong. So, ibig sabihin, ang pinaka-aral niyan, palaging makaramdam ng pangamba. Laging may alala. Yan ang malapit ang pintuan. Nakakaramdam ka ng pangamba. Hindi ka yung relax. Palagi natin isipin na pa ng diablo, ligtas ka na, wala ka nang gagawin. No? May emergency. Emergency masyado na. Tama. Yung emergency, nakaabang ka eh. Meron ding instruction anong gagawin mo eh. Pag dumating yan eh. Yan ba yung yung born again na ako? Hindi ko kailangan pag-aralan yan. Makinig lang ako sa pastor. Na preacher, wali-wali. Yung traditional, spoon feeding lang. Yung spoon feeding nila, may instruction. Siguro may instruction din. Pero kailangan na lang yung reckoning, yung kinortrata mo talaga, yung dinisipulo. Ang tamang disipulo, kompleto yung training hanggang pamilya na gagawin. Hindi yung bahala ka kung ano maisip mong gawin dahil bilang magulang, ano maisip mo, laging tama yan. Maling aral ng demonyo yan. Sige. Magsariling diskarte. Ganun yung birthday, nangyari ngayon sa birthday eh. Kaya ako sinare yung birthday nung ibang YouTube na sabi niya sa demonyo yan. Partially totoo. Kasi kung sinelebrate nyo sa kamangmangan, nagpapagamit kayo sa demonyo. Dapat yung birthday para sa Diyos yan.
Gamitin nyo yung birthday para sa Diyos. Dati kasi yung ibang ayaw sa birthday na end time, wala lang gagawin. Defensive yan. Hindi ka nag-celebrate na parang demonyo. Pero, demonology, no? Pero kung ang tama, progressive, offensive. Ang Diyos kasi may birthday rin na pinapakita kay Kristo, etc. So, paano mo gagamitin ang birthday mo? Di ba? So, huwag mo gayahin na sanlibutan. Kung nireveal sa hukom na ito yung tamang gamit sa birthday, yan, umabante tayo. Huwag tayo magbulag-bulagan. Hanggang ngayon, siguro marami pa nagbulag-bulagan sa birthday nila eh. Diba? Hindi nila iniisip yung, ano yung mga pwedeng gawin. Andyan si JP David, kung hindi silang kumontak sa inyo, kayong kumontak sa kanya. Ano yung pwede namin gawin sa birthday namin para ito ay hindi maging celebration ng demonyo? Pambulag. Ayaw namin maging pambulag. Gusto namin pambukas na mata. Ang celebration namin, pambukas na mata. Ano mga programa pwedeng gawin? Di ba? Simple lang kami, sariling pamilya lang namin. Di ba? Okay. Sino yung huling nagsalta? Bar pa doon, no? Yun. Yan yung pintuan. Kasama sa pintuan. Malapit na sa pintuan kasi pamilya yan, di ba? Yung Israel nun, malapit sa pintuan. Yung nakaabang sa resurrection, hindi nila umaabang, hindi nila abot eh. Nasa pintuan din yun. Hindi nila alam, malapit na. Malapit na mamatay si Kristo. Pero may yung ngayon, 1948, nasa pintuan. Yan yung pintuan din natin. Pero bukod sa 1948, yung relax natin sa pamilya, yung pangamba, yan yung nasa pintuan. Kung marunong ka, kumilos na emergency na maghabol kung ano yung kulang pa, yan yung nasa pintuan. Parang ako, kung palalayasin ako rito, dapat naglilinis na. Nililigpit ko na, hinahanap ko na. Kasi parang nasa pintuan na lang, di ba? Okay. So, okay, iba pa tanong. Balik tayo sa outline. Maganda yung mga tanong, pero ubusin natin na sa outline, no? Magtanong kayo sa outline. Mula manggagawa, magulang, hanggang anak. Kailangan magkaroon ka ng curiosity rito. O nga pala, baka may ibang magtatanong. Si Barmenan yata eh. Alimutan ko. Barmenan, may tatanong ka pala. Yung prediction natin na 2034, involved 42 yun. Hindi kasi naging parang may minus na tayo, di ba? Kaya 34 dahil sa minus. Minus tayo, nag-minus tayo ng 7. 42 minus 7. Paano kung ang starting point ay hindi sa 70 AD at kay Barkoch ba pala? Kailangan may taong mabuhay ang gano'n. Ilang taon yan? Kung Barkoch ba? 100 years. Ay, baka pwede pa, no? Teka. Kung 1948, hindi, kung Barkoch ba yan, aabante ka ng from 70 to 130, ilan yan? 60 years. Kung aabante ka ng 60 years, di 2100. So, pwede bang may mabuhay sa 2100? Pwede, siguro. Kasi may naman tao naman na buhay ng 150 years old. May nakita ko na taga Middle East na 150 years old na. So, pero mukha lang siya may balbas, no? Hindi siya yung katulad ko ugod-ugod. Mukha lang siya may balbas na naglalakad. Siguro sa probinsya, maraming nakikita na 100 years old nagbubuhat pa ng sako ng bigas. Hindi lang masyadong sikat, no? So, 1940 to 2100. 150 years nga yan. So, yan, Barkoch. By the way, huwag nyo na isipin yan. Kasi may kamatayan tayo, di ba? May maraming nangyari sa atin. Alam mo, kahit yung anak, hindi pa namatay yung anak natin, pero tumigas ang puso. Matakot tayo dyan. Kahit hindi namatay yung anak natin, hindi pa namatay, no? Pero tumigas ang puso.
Pag lumalaki ang anak natin, may hinahabol tayo. Dapat may hinahabol kayo kay Zoe, may hinahabol kayo kay Theo. Kung naghahabol kayo sa school, dapat maghabol kayo sa spiritual. Higit pa. O yung iba, iniisip nila yung school ng anak nyo eh. Hindi nyo iniisip kung sila ba ay na-repeat ba sa repeatul, marunong na ba magbasa, na-accelerate. O bukod, hindi pa kinabang ng laman ha. Aldo meron yan. Para ba makapag-EA? Nag-EA na ba sila? Nag-cellphone EA na ba sila ng 4 years old, 5 years old? O laro ang una nilang natutunan. Di ba? Sa cellphone. Aba, tumatalino rin ng bata sa laro, pero matigas ang puso pagdating sa spiritual. Tumalino nga sila, paano pang salibutan yung talino? So, 4 years old, 5 years old, nagkahabol ba kayo? Hindi. 8 years old na, hindi pa yata marunong magbasa eh. Puro kayo swimming, puro kayo laro, puro kayo party, libang. Oh. Bata pa, kailangan sila dalhin sa Disneyland. Yung traditional minded is, tanggalin nyo na yan. Bata pa, naghahabol kayo dapat. Kasi sandali, 20 years lang, malaki na yung anak natin. Wala tayong ginawa, titigas ang puso nila. Pwede ba humabol? Pwede humabol. Pero, magtiis ka tulad ni Samson. Magtiis ka dahil nagsisisi ka. Yung iba ayaw nga gumawa eh. Mas lalong ayaw gumawa, malalaki na. Dinahilan pa para maging tamad. Tanggapin nyo yung parusa ng Diyos na yung hirap kagagawan nyo na kahit na matigas ang ulo pagtsatsagaan ko. Kasi hindi pa nang totally rebelde sa akin eh. Nirespeto pa ako eh. Yung iba nung kaya nilang utusan, ito yung malalaki na inuunahan pa ng dahilan. So, pag-usapan natin nasa pintuan. Ito, application na to eh. Yung maliit na anak natin, sandali lang yan. Alam mo, sabihin ko sa iyo, mabilis lang lumipas ang panahon. Bawat minuto, winawaldas ninyo. Bawat araw, winawaldas nyo. Pero hindi nyo winawaldas yun sa school, no? Yan yung pintuan. Yan yung pintuan na malapit na. Nasa pintuan na. Kahit anak nyo, kahit di pa nag-rapture, di pa katapusan ng mundo, di yan namatay. Pag tumigas ang puso ng anak nyo, parang pumasok na yan sa impyerno. Parang wala na siyang pag-asa. So, pag malapit na sa pintuan, maliit pa yan, naghahabol na kayo. O, tanungin nyo yung pamilya nyo, tingnan nyo yung isa't isa, apo nyo. May EA na ba? Lahat ng marunong na ba magbasa? Si Zoe, ay wala pa yan. O, dalawang Zoe isang kay Bariki, isa kay Steberna, Alan. Ay, isa ka na yan. Ganyan ninyo sa school. Hindi kayo papayag, di ba? Kahit nga tuli, sa anak, may schedule talaga. Hindi pwedeng lumampas eh. Ang paglaki ng anak, parang pintuan lang yan. Mabilis lumipas ang panahon. Doon lang ba nakafocus yung natin? Sa physical? O, hindi tayo naniniwala sa spiritual. Hindi tayo naniniwala may parusa sa afterlife. O, yung hindi kilala ang Diyos, taking vengeance on them that know not God. O, so, si Theo, yun na, walang reckoning. Hindi kayo, kala na ipag-iiwanan. Parang isipin nyo school, na pag-iiwanan. Spiritually, na pag-iiwanan ba yung pamilya nyo? Hello, tapusin ko na to. Baguhin nyo yung puso nyo. Magkaroon kayo ng alarma. Yung alarma nyo, humabol kayo. Yan ang pintuan. Kasi parang naiwanan ako ang bilis tumakbo ng panahon. Pag patumpik-tumpik ka pa, hindi ka naabot. Kaya, it is near at the doors. Okay. Pinakwento ko yung application sa pamilya. Pero, type na yan dito sa nangyari sa Israel. May 40 years pa. Hindi naman nila alam 40 years Every day, nakabantay sila. Watch and pray. Every day nakabantay yung sinabihan ni Kristo. Oh. So, yung 1948, may denomination nakabantay. Oh. So, magbantay kayo sa prophecy. Kahit anak nyo, bata pa, as long as marunong na magbasa, marunong na makinig sa audio, video, repeat bulong,
Ano na, simula na. Hindi yung bata ka pa, maglaro-laro ka muna. Okay? O sige, tanong Marjorie. Sister Jo, Enorme. Sister Jo, tanong ka na. Sige. Hello, magandang gabi. Okay. Tanong ko lang, doon sa pakirelate po doon sa term na tribulation abomination. Ako kasi bilang isang magulang na rin, ano yung possible na mangyari sa akin? Gaano kalala yung pwedeng mangyari sa pamilya ko kapag hindi ko sinusunod yung instruction ng Diyos? Pakirelate po doon sa tribulation abomination. Okay. Ito, isipin nyo lahat tayo, kasama yung kapatiran sa Manalite, sa Tanay, at kung sino pa makakarinig ng broadcast. Dapat natin damdamin yung takot. Yung pinapakita ni Kristo, sabi ng disipulo, ang ganda ng templo Sabi niya, alam niyo ba walang matitirang bato nakatuntong sa ibabaw ng bato? Okay. So, sa prophecy, may nakakatakot. At kailangan may instruction din. Abangan nyo to, aralan kayo, abangan nyo to, darating ito. Okay. Ngayon, type yung prophecy sa pamilya natin. May pamilya dyan. Ano yung pamilya dyan? Yung mga, in 70 AD, mga anak-anak, apo-apo na yan So may PTA dyan, di lang nakasulat. Pero, reading between the lines, alam mo by spoken word revelation, anak-anak na yung makikinabang. Of course, may buhay din dyan. Yung magulang buhay, lolo, lola, o grand lolo, grand lola. Buhay pa yan, 70 AD. Pero, yung tutok nila sa anak, sa apo sa tuhod, yun ang magliligtas sa kanila Kasi they follow instruction. Parang na-training, na-assert. Hindi yung lang. So, yung prophecy, hindi lang yan pang head knowledge. Sa ibang end time narinig mo yung prophecy, ang ganda. Parang sarili mo lang. Hindi, mayroon niyang pakinabang sa pamilya mo. Ang pakinabang niya sa pamilya mo, siyempre papasok ka na sa PTA hukom, no? Na, yung type? Di mo na nabuhay sa panahon ni Titus Hindi, kahit nabuhay ka sa panahon ngayon, may application yan ngayon. Na mula 1948, ganyan na. So, ang tanong mo, ano mangyari sa akin kung hindi mo yan pinansin? Katulad din yung nangyari doon sa panahon ni Titus, naiwan sa Jerusalem, nakulong. Akala nila, ligtas sila sa loob ng Jerusalem. Hindi, kakainin nila yung baby nila kasi walang makain. Bakit pala kinain? Mahal nila yung baby nila. Kasi, may umiikot din magnanakaw. Kaysa mamatay yung baby ko, kainin ko na lang. So, yung pagkain ng baby, kinain ng nanay. Yung gatas sa dede niya. So, ganyan kasaklap. Ang pinapakita natin yung saklap. So, ngayon, abot naman to ng denomination. Pag hindi mo pinansin si Kristo, of course, sa pamagitan ng pagkaberean, marami naman pumapansin pero hindi pagkaberean ibang pagkapansin pagka Nicolaita lukewarm. So, kung pumapansin kay Kristo sa pagkaberean, pansarili mo lang maalarma ka na. Pero kung may pamilya ka, dadamay mo yung pamilya mo. Kung meron ka talagang pahayag, hindi mo gusto ikaw lang. May mga tatay, sila lang yung aktibo, napabayaan na yung asawa, napabayaan na yung anak. Marami nakikitang ganyan. Pero dito sa progressive na mensahe natin, mahal mo yung pamilya mo. Pag na-secure mo na yung pamilya mo, mahal mo rin yung kapatiran. Kasi kung may talagang salot darating, may sakunang darating, wawarningan mo lahat. Kunwari, bukas hindi na pwede lumabas, mababawan lang natin. Huhulihin ka. Kasi COVID, ganyan. Hindi na pwede umattend muna, wala mo nang attend. Pinalat natin sa kapatiran, di ba? Nag-warning kahit ako nasabihan. Uy, ganito, paalala. Kailangan may ticket ka, kailangan ganito, ganyan. Kailangan may face mask ka. Kung may lindol, umalis tayo. May baha darating sa sabog ang bulkan, umalis ka. Urgent. At pag hindi sumunod, edi natabunan ng lava, ng lahar. Nalunod sa baha. Yung buong bahay mo, lubog sa baha. Wala kang makain, nasa bubong ka. Baka pati bubong, wala kang matuntungan kung
yan yung mga emergency. At yan yung nakikinabang yung Berean. Bakit? Kasi sineryoso mo yung warning. Inalam mo yung warning, pinatunayan mo yung warning, kinumpara mo yung warning, at hindi ka pansarili lang. Yung pamilya mo, napakinabangan yan. So, ang tanong, ano mangyari sa akin? Kung hindi ka umabot, hindi kasama kang diligtas, no? Okay, maiwan sa rapture. Paano yung pamilya? Mas malala pa. Kasi marami nakikita aktibo, pero hindi kasama ang pamilya. Wala rin silang pinapagawa sa pamilya. Walang offensive training, no? Kung meron man, kanya-kanyang diskarte. Bilang Berean, kung may makuha kang mas magandang paraan, magtanong ka, mag-aral ka, makinig ka. Wala kang dapat bias. Ayaw ko sa kanya. Ayaw ko makinig sa kanya. Iniiwasan ko siya. No? Mga dating kong kapatiran. Mahal ko si Bar Francis kasi kapatiran namin yan sa Binondo. Pero pag iniiwasan namin, kasi sinabi na kami, huwag makikinig sa kanya. But Lumawig sabi sa akin, I respect you, Bar Francis, but I must only listen to the appointed messenger of God, which is Brother Jackson. Diba, namimili ng pakikinggan? O ganda na rin, namimili tayong pastor. So, makukuha mo ba yung buo? Hindi mo makukuha yung buo. So, kasama to sa warning. Kasama to sa instruction. Gusto mo sarili mo, gusto mo pamilya mo, kailangan complete ang pagka-Berean mo through and through, hindi partial. At pagkasama na yung pamilya, kasama na yung kapatiran, ay hindi ako makasarili. Hindi ko lang iniisip sarili ko. Of course, siyempre mauna ka sa sarili mo. Pero pag nakuha mo na yung pakinabang sa sarili mo, then pamilya mo. Pag nakuha na ng pamilya mo yung pakinabang, then yung kapatiran. Then lahat ng sangkatauhan. O yan ang sagot ko. Ano mangyari? Simple lang. Kung mag-Nicolatay lukewarm or magbe-Berean. Zealous Berean. Tagda kami Zealous Berean. So, meron ba tayong pangamba? Meron ba tayong pakiramdam na nasa pintuan na? Yung nasa pintuan, hindi yan yung next day, Yung nasa pintuan, matagal pa itayo ang building. Matagal pa itayo ang gawin ng kotse. Matagal pa mag-graduate ang anak. Pero kumpara mo sa time scale, nasa pintuan yan. Naghahabol kayo, hindi ka dapat mag-absent. Kasi bawat in-absent mo, delay na naman yan sa'yo. Tayo sa school ng anak natin. So naghahabol din tayo sa trabaho, sa gawa ng bahay, ano man yan, kahit patanim ng palay. May oras yan Hindi yan yung parang anytime. Saka na. Hindi namatay yung mga palay. Ganon din sa anak. Ganon din sa pamilya. Ganon din sa mensahe. Mas lalo na dito sa mensahe. Kung di ka pa sure, gusto mo patunayan, huwag mo itagal. Huwag mo patagalin. Gawin mo na ngayon. Kumpara na, take note na. Pakinggan na. So, yan ang sagot. Ano mangyari? Kung hindi tayo nakaramdam ng pangamba, alarma, sure yan, maiwan tayo. Sure yan, di tayo aabot. May chance pa naman sa tribulation, pero mas mahirap. Mas mahirap ang buhay dyan. Okay, salamat sa tanong. Iba naman, pakibukas yung... Okay. At ano po yung Lapit sa mic, Ano po yung parallel application dun po sa drink of the vine? Sana tuloy-tuloy ang inyong live, no? Para maging matatas ang boses mo. Unti-unti na nagiging matatas ang boses mo, pero sana walang laktaw sa live niya. Part ng ano yun. Gusto ko ihalo sa pangamba kasing iba okay lang malaktaw, malimutan. So huwag kayo mag-okay, parang hindi nyo pinakain ng anak niya. O pinalaktaw niya sa pag-aaral. Yung drink of the fruit of the vine sa resurrection, yung sinabi ni Kristo, I will drink it new with you. Pakita na yung picture niya na. Sister Remian. I will drink it new with you. Tingnan nyo rin sa communion. Nasa communion din yan.
Pero pag nakita nyo sa communion, pinag-usapan ng kingdom. Ano yung kingdom? Communion ba yan? So, hindi, tignan nyo yung, paki-flash lang yung tabulation ng communion 2000. Hindi pala communion. Lord's Supper 2007. So, hanapin nyo yung, I will drink of the fruit of the vine. Tapos, I will drink it new with you in my Father's kingdom. Dalawang application yan. Nung nabuhay si Kristo, type ng kingdom. Nakita niyo yan, no? Nabuhay si Kristo, parang type ng kingdom. Yung resurrection ni Kristo, type ng kingdom. Pero, yung kingdom yan, second coming of Christ. So, pakita nyo yung kay God na second coming of Christ. O, parang yan din ang picture, no? Pero, maganda makita rin yung timeline. So, nung na-resurrect si Christ, isang mababaw na application na this generation will not pass away. So, hanapin mo lang dito yung I will drink it new with you in my Father's kingdom. Type ng coming of the kingdom. Type na, ha? Hanapin mo lang. O, sige. Pakihanap na lang. Tapos zoom nyo dyan. Sister Ami, sige tanong. Tanong ko, paano ma-apply yung Fig Tree sa panahon natin ngayon, lalo na sa mensahe ng hukom natin, yung ginagawa natin sa panahon natin ngayon? Yung sinabi ko kanina, matakot tayo kasi from 1948 until now, mas malapit yan kaysa yung nasa 1948. So, hanapin mo sa Remid yung, yung kingdom. I will drink in second coming ang type niya. Type niya. Sige, punta ka sa dulo na column, tapos hanapin mo yung the coming, the kingdom yan. I will drink in you. So, hanapin mo yung kingdom yan, yung second coming. So, yung hukom, Sister Ami, una, yung sinabi ko kanina, matakot ka dahil nasa pintuan. So, hanapin mo yung stabilization yan. Hindi. Yung kingdom niya, second coming yan. So, itong communion pala natin, pinapakita natin, He do show the Lord's death until He comes. May verse ba dyan? So, Di baka ba, wala ng paliwanag. Pinakita na yung fig tree ay, di ba, maraming dahon. Pero wala siyang bunga. Pero ngayon, may bunga na. Ngayon, may dahon na. Isipin, yung bansang Israel, malakas na eh. Pero hindi pa nakilala si Kristo, ha. Pag nakilala si Kristo, wala ka ng oras. So, yung Israel na bansa ngayon, para sa ating hukom, panakot yan. Alam mo, hindi lang sa atin, ha. Yung lahat ng denominasyon na aktibo dito sa prophecy, nananakot yan. Malapit na, ito na. May nakatingin sa news. O nakatingin ba sa news yung anak natin? O puro laro lang nasa isip nila? O puro hanap buhay lang? Diba? Pinag-uusapan ba nila sa pamilya? So, yung denominasyon, pero hindi ko sabihin lahat ng pamilya nila. Merong nakatutok dyan. Merong mga preacher na nakatutok dyan. Tayo, kailan tumutok dyan? Tayo nga, mas maraming katotohanan. Pero sila mas konti, tas sila pa tumututok. Mas malaki pag-asa nila. Kailangan tumutok tayo. Yan yung isang pakinabang. Pero kung gusto mo pa kumuha ng ibang type, hanapin mo yung 70 times 7 na broadcast. Kasi yung nangyari sa Israel, nangyari din sa church, nangyari din sa pamilya natin. Naging malahininga. So kunin mo yung leksyon ng nakalipas. So may PTA ba doon? Meron. Dito lang sa yung Escape from Winter. PTA yan. Pero may kinala ba may 1948 yan? Meron din. Kasi on the same chapter, babanggitin niya yung fig tree. Ibig sabihin, your time is running out. Yan ang alarma, habol. Emergency, wag relax. Wag laudisya, lukewarm. So, yung iba, naubos na yung oras sa gawain bahay, nalilibang dyan. So, itong 70 times 7, kasama yan sa 1948, kasama yan sa
Ano yung tinutukoy ko dyan? Yan ay konektado sa hukom eh. Nung sinabi ni Kristo 70 times 7, gaano karaming beses ko dapat patawarin ang aking kapatid? 70 times 7. Kinokonekta ni Kristo yung 70 weeks. Nung binangkit ni Kristo 70 times 7, tinutukoy na niya yung 70 weeks. Tinutukoy na niya yung nangyari sa Israel. So babalikan mo yung nangyari sa Israel. Ang tigas ng ulo na, Shemitah, yung sabbatical year, etc. I-compare natin sa pamilya natin. Meron ba tayong tigas ng ulo? Yung pinalo ng Diyos yung Israel. Meron ba tayong palo? May maliit, may malaking palo rin. So, yan ang ilan. Hindi ko sinabing lahat na. Ilan sa mga pwedeng i-type. So, pwede ba i-type ang fig tree sa pamilya? Una kasi type yan sa church. Then type din yan sa pamilya. Yung church, pa-type na sa pamilya. So, marami tayong makikitang parallel, pero hindi natin maubos ngayon. Binigyan lang kita ng ideya na. Habol pa yung iba. Sana makatanong si Sherry, Beverly, Enoch, Asmin. Bago si Asmin, sana Beth Jaya. Rika, sana kasama si Yuri dyan. Tulad niya, wag mo na i-delay yung spiritual. Nagtagumpay ka sa academic. Saka na yung spiritual. Idugtong mo na agad, wag ka na magtumpik-tumpik. Yung strike while the iron is hot, yan ang isang application na nasa pintuan. Kasi may sarili tayong timing eh. Pag pinalipas mo yung pagkakataon mo, hirap na, tribulation na, parang napaglipasan na. Tribulation ka na sa anak mo. Spiritual to hindi tayong buong mundo. So, kailangan makita natin yan, ma-apply natin sa sarili natin yan. Okay. Habol pa. Sino pa yung binanggit ko? Sherry May, Beverly, Raika, Yuri, Joseph Estrada, Nicole, Nika. Ibig sabihin, mag-focus kayo sa topic. Pakita mo yung outline ulit. Tingin tayo sa outline. Kunwari, 10 minutes to go. Hahabol ba kayo sumakay sa aeroplano? Sumakay sa barko para hindi mabaha? Malunod sa baha? O sa bangka? Gusto nyo umabot sa ayudan ng bigas? So, hindi kayo maabutan ng curfew, kukulong kayo or what? 9 minutes to go. Assert nyo yung mga anak. Sinong available bukod kay Sherry? Nika, Nikki, Jaisel, iba, Carlo, Zoe, yung alaga nilang maliit, hindi pa yan makakatanong kasi ang kailangan nila repeat bulong. So yung kaya magtanong, Zoe, kaya na eh. Baka hindi pa inutusan mag-focus. Zoe, tingin ka dyan. Pili ka dyan. Tanong ka dyan. Sino pa? Yung mga... sige, sino to? Yed? Beverly po. Beverly. Lapit ka sa mic. Mas mahina ka pa kayo. Yan, lumakas na. Sige. Ano pa yung parallel application ng Israel Nation 1948? Sinabi ko na kanina yan. Balikan mo na lang yung audio record. Tignan mo rin yung outline. Parallel siya sa nabuhay sa time ni Christ. Kausap ni Christ yung mga tao, this generation shall not pass. Okay? So, ang isa pang application, yung generation. Pag 1948, generation natin yan. So, may tribulation, abomination, abangan. Kung inaabangan nyo, baka makasama kayo sa rapture. Tapos, ibig sabihin, ang ticket out pala, malaman mo. Yung nagtamad na sabi, hindi ko kailangan malaman kasi wala na, kasi akit naman sa rapture. Siguradong iwang ka. Sinasadya mo maging mangmang eh. Hindi ka interesado sa Word of God. Itong nire-reveal na, sabihin natin, basic truths, no? Maraming sa ngayon, maraming application. Paano mo mapapakinabangan sa pamilya? Sarado ka eh. Tinanong, lukewarm ka eh. O, hindi mo inalam.
So dito, itong warning ko sa church, sa atin, samahan, no? Puntahan niyo yung mga kapatiran na wala rito, o kahit nandito, magpaalalahan kayo. Sabihin nyo, tanong, existential question nyo sila. Makakasama ka ba sa rapture? Ay, oo. O bakit? Anong patunay mo? Diba? Eh, kasi tinanggap ko na si Kristo. Maate naman ako ng church. Mga ganyan. Si Kambal, si Loisa Liza, tanungin nyo. Sharean nyo. Hindi lang tanong ha, sharean nyo. Si Andre, na isang Andre na malaki na. Yung Andre na kapatid nila. Nakikita ko lang, masaya sa birthday. Kainan. Pero mayroon bang nag-warning? Mayroon bang nag-share ba? May Deuteronomy 6:7 ba? Para sabihin natin, ulila siya. Walang magulang na literal na mag-Deuteronomy 6:7. Meron ba sa inyo aampon? Hindi naman siguro pinapaiwas yan. Bawal ka makinig sa word of God. O, ampunin nyo na. Diba? Kahit man lang siya. O sila Kambal, ampunin nyo na. Kahit malalaki na yan. O, ampunin. Tingnan nyo yung mga kapatiran nyo. Pamilya nyo, tingnan nyo. Kapatiran, tingnan nyo. O, mag-aral kayo paano mag-existential question. Mag-aral kayo mag-share. Kahit tubi nyo, kapatiran eh. Pag tubi man lang kayo sa kapatiran, may bless kayo ng Diyos. Ngayon, hindi kayo maka-witness kahit sa Katoliko eh. Di ba? Nasanay na hele tayo sa maging baby. Hello, Brother M. So, kailangan maka-witness na kayo. Yan ang susi nyo. O yung kapatiran, mag-witness na kayo. Mag-recording na kayo. O, Bar Joseph, dali. Yung tanong ko na lang po sa Matthew 24 verse 2. Ano yung sinasabi ni Jesus Christ doon na walang maiiwang isang bato sa ibabaw ng ibang bato? Mababa, yung templo mawawasak. Yan na yung kay Titus, nangyari kay Titus. So most likely yung 2 days ay kay Titus, no? Smitten. Okay, Sister Sherry May. No po, yung sa akin po, yung bride po ba ni Kristo, absolute po ba yun sa mensahe ng propeta? Yung sabi ko, binasa mo yung infallibility part 1, pakita yung infallibility part 1. Yung lilinya sa Bible. Pag hindi dahil lilinya sa Bible, magiging Diyos-Diyosan natin yung propeta. Huwag natin gagawin Biblia yung salta ng propeta. Ang salta ng propeta, tagabigay liwanag sa mga hiwaga sa Bible. Pag nakuha mo yung hiwaga na yan, hindi mo na babalik-balikan kung naubos, sakaya mong maubos na ubos na. Yung first page, yan, i-zoom mo yung paggamit ng quote. Kailangan nasa Bible. So, yung tanong, i-zoom mo yung tanong. Ano yung tanong? Lahat ba ng sinabi ni Barbanam, absolute? So, ang absolutism ay hindi dahil sabi ng tao. Ang absolutism, dumaan sa pagkaberehan. Ibig sabihin, kahit turo pa ni Barbanam yan, lumiwanag ang Bible. Kunwari yung paliwanag niya dito, mas maliwanag sa paliwanag ng ibang denominasyon. So, yun ang naging absolute mo dahil lumiwanag. Hindi dahil sinabi niya, baby ka pa, pwede baby. Subok-subok mo na. Ganon din tayo sa magulang natin, ganon din tayo sa pastor. Sa natin, na baguhan pa tayo. Kung di na tayo baguhan, karang paglaki rin ng bata, dapat hindi na subok lang, matuto na tayo magkumpara. Kahit sinabi pa ni Barbanam. Yung sinabi ni Barbanam, kung may sinabi si Bar Jackson na mas may liwanag sa Bible, sundin yung instruction ni Barbanam, follow the Bible. Ibig sabihin, ang paliwanag ni Bar Jackson, mas maliwanag sa aspetong to kaysa pinaliwanag mo eh. E di, sundan mo yung Bible. Pag sundan ang Bible, hindi si Jackson ang sinusunod. Basta kahit sino nagpaliwanag, basta mas maliwanag ang paliwanag niya sa Bible, yun ang susundan mo kasi Bible ang sinusunod mo, hindi tao.
So kahit hindi eksakto sa paliwanag ni Barbanam, walang tinuro si Barbanam na yung sinabi lang ni Barbanam ang tagapaliwanag, ha? Ang sabi ni Barbanam, kung ano yung maliwanag sa Bible. I don't care who that person is, di ba? So, aral ng tao ay siya na yung huling tagapaliwanag ng Bible. Wala ka ng ibang dapat pakinggang iba. Oh, walang ibang magkakaroon ng revelation na higit sa kanya o revelation na mas tama pa sa kanya. O yan ay idolatry. Hindi lang kay Barbanam ginagawa yan, ginagawa kay Luther yan, sa Pope yan, ginagawa rin sa mga pastor yan. Yung pastor na hindi marunong magturo ng pagkamera yan. Yung ibang mga end time talaga. Brother F, mag-8 na. Hindi lahat ng end time ganyan. Yung level 1, hindi nga ganyan eh. Yung level 1, lahat nga yung nagsimula na, hindi lahat absolute si Barbanam. Kung ano yung maliwanag sa Bible, itong pinapaliwanag ko, sasang-ayon ng level 1. Tumama lang na yung level 1 ng Pilipinas ay na-memorize din na wag ako paniwala, pakinggan. Di ba? So, mas gusto pa nila makinig sa inyo kung kayo mag-share sa kanila kesa sa akin na siguro meron din manonood ng mga video ko dahil hindi naman lahat siguro nasarado isip. Kailan masipag lang kayo mag-share. Sa ibang bansa, mas wala nang bias yan. Okay, kung masipag lang kayo mag-share sa foreigners. Kaya tayo nag-i-English eh. Okay, so yung pagkamera yan, tinuro din ni Barbanam yan. Sige, may tanong pa, Sister Remy? Sister Hindi, 8 o'clock na. Okay. Yung matawag ba na sign yan, Brother F, ngayon sa nangyari sa Israel? Kasi di ba bago mangyari yon, mayroon pang isang bansa na tatayo? Sign yan. Kanina ko pa sinabi yan. Balikan mo yung video, no? Sign yung nangyari ngayon. Kasi sabi ko nga, kung Ezekiel na, huli na kayo. Pero kung gusto niyo humabol sa rapture, yung nangyari ngayon, panggising. Humiling ka rin kung may ibang kapatid na manggising sa'yo. Okay? Makipag-sharing ka, magtanong ka. Dito, after sa workshop, magtanong ka rin, ha? Pero, patanungin mo lahat ng pamilya mo. Makaranas man lang tanong, para stepping stone, magkaroon ka na sharing sa pamilya.